Cavite State University Carmona campus continually upholds its mandate of excellence in instruction, research, and community engagement. As one CVSU community, we reach beyond the campus grounds to build meaningful partnerships with the people we serve. Through our extension services, the university brings knowledge, innovation, and relevant services that empower communities and improve lives. In line with this commitment, CVSU Carmona implements CVSU Success, the CVSU Carmona's community empowerment through sustainable services. CVSU Success is composed of 4 major extension projects, in which Project ACAP is led by the Bachelor of Science in Computer Science program, promoting digital literacy and technology-driven solutions for communities. In close collaboration with our partners, institutions, and stakeholders, we carefully identify needs and develop programs that are responsive, inclusive, and sustainable. The BSCS program contributes according to its expertise in computer science, promoting digital innovation and technology solutions that are professional, relevant, and aligned with the needs of the community. A notable practice of CVSU Carmona is the strong participation of our contract of service faculty members. Even without a formal requirement to conduct extension services, they generously share their time, talents, and passion, proving that genuine service comes from the heart. All extension initiatives are a product of teamwork. Faculty and students work hand in hand, motivated by a shared commitment to create positive change and foster a culture of service among the youth. For me po, ang personal experience ko po sa extension is parang nagiging bridge po siya between university and yung community po natin. Kasi dito, mas nabibigay po natin yung expertise natin, mga natutunan natin sa academic technical skills po natin. Meron akong nahawakan student na, yun nga, hindi niya talaga alam, hirap talaga siya. Like, hindi niya alam paano pagalawin yung mouse, hindi niya alam paano mag-type, kung saan niya makikita. Sabi ko, eto, para nakikita mo yun nasa monitor, pag ginalaw mo tong mouse, magbabago yung movement, magiging kamay mo sa paghawak ng computer, yung mouse nga. Then kapag kailangan mo magsalita or meron kang kailangan isulat doon sa computer, nandiyan yung keyboard, doon ka magta-type. Then pinakita ko sa kanya, ito yung mga letters sa keyboard, ayun yung mga pipindutin mo. Then kapag pinindot mo, ayun yung lilitaw sa monitor po natin or sa screen po natin kung tawagin. Nagiging empathetic ako as a person kasi mas nafe-feel ko yung real life struggles ng mga students natin. Like, yung katulad niya nung kanina, like, sa atin ang basic pero sa kanila hirap na sila. If I will summarize my experience, I would say na it is a privilege with the purpose na rin. Kasi bilang isang teacher, parang tuturuan mo yung mga students mo yung mga kung paano yung matutunan sa academic ground, and yung way ng pagtuturo mo, yun sila na rin naman na magpapasa rin yun throughout their generation na rin sa mga natutunan nila. Ayun lang din. Kailangan ko po talaga siya sa business ko, paggawa ng menu, tapos yung paggagawa ko po ng report sa simbahan. Kasi ang ano ko po ngayon ay isa ako sa mga board of directors. Tapos isa rin po ako ngayon sa parang coordinator po ng aming chapel. More on computer din po, paggawa ng mga letter invitation. Tapos yung nile-level up ko po yung menu ko. Dinidesign na ng maganda. At least ngayon po, nakakaano na rin, nakaka-cope up kahit paunti-unti. Yun pong Excel talaga ang ano, kasi naturuan ako ng anak ko ng Excel. Kaya lang, hindi ko siya masyadong maintindihan. Hindi ko na masyadong naipagpatuloy. Pero dito po, na-refresh sa akin kasi ang dami pong data na kailangan kong ma-submit, katulad ng mga members, yung paghiwalay ng gender. Yun po, nagawa ko na. At least nagawa ko na po ngayon. Anon po, parang feeling ko talaga,
iwan na iwan kami. Gawa ng lalo ngayon, magsisenior na nga po. Parang medyo ang hirap i-cope up yung mindset namin dahil may delaying memory na talaga. Ngayon po, masasabi ko na medyo may confidence na ako pagdating sa computer. Nakakabukas na ng computer, na o-open ko na yung Chrome. Yun po, nakakapag-research na rin ako. Ang una pong topics ay yung tungkol po sa hardware and software, kung paano po ito gamitin, ano po yung mga gamit ng mga ito, at saka yung may license na na-expired, paggawa ng documents through Word, pagsisave sa folder, at saka po yung paggamit ng Excel, mga simple formula, tables, and paggamit din po ng mga graphs para maipakita kung gaano kalaki at kung gaano yung percentage ng isang, halimbawa po, male or female sa mga table, sa pag-gather po ng data. At ang pinaka-huli po, ito pong pag-create ng, paggamit po ng internet and email. Ayun po, ako po talaga yung nagpapasalamat sa kanila dahil naglunsad sila ng ganitong programa at talaga pong sila ay very accommodating po at hindi po sila madamot sa mga impormasyon at kaalaman nila at napakabait po nila sa amin. Ang magiging payo ko po sa kanila, i-grab nyo po yung opportunity. Ito po ay ipinopost po nila sa website ng Cabso Extension. Dito po sa Carmona ito ginaganap. Talaga pong marami kayong matututunan dito. Either mga kahit elementary po ay nauunawaan po yung mga dinidiscuss nila. Kahit secondary or primary po, kung hindi pa po kayo bihasa, ay talagang matututo po kayo at magagamit nyo sa inyong pag-aaral, sa pagtatrabaho, at kung maaari sa paghahanap po ng trabaho. Ako po yung nagpapasalamat. Maraming salamat po sa Extension Cabso po. At saka sa mga coordinators na bumubuo po ng seminars and trainings na ito po. Cavite State University Carmona campus remains steadfast in its commitment to provide responsive and transformative extension services. Together, let us continue to reach out, empower, and make a lasting impact.